O, eto, mga kababayan. Eto na yung sunod nating pag-uusapan. Ano nga ba yung sunod? O, eto. Sunod mga kababayan. Pulong Duterte. Ano yan kay Pulong, Ken? Nako, eto mga kababayan. Ang sabi ni Pulong, sinaluduhan ni Pulong Duterte ang 18 Marines. Nako, bakit nga ba sinaluduhan? Eto na mga kababayan. Eto sinaluduhan ni Pulong ang 18 Marines. So ito, News 5. News 5 ito mga kababayan. Balita ng News 5. Ayan, Pulong Duterte, News 5. Basahin natin ang statement. To the 18 Marines, saludo ako sa inyo. Ito ang mensahe ni 1st District Davao City Representative Paulo Duterte sa lumantad na pagpapakilalang 18 ex-Marines. Giit ni Duterte, katahimikan at denial without substance lamang umano ang sagot ng mga mambabatas na nadadawit sa pahayag na lumulutang na ex-Marines. At mas matindi pa, binura pa sa House Records ang manifestation ni Representative Bong Suntay. Wow, ang galing! If you cannot answer the allegation, just delete it from the record. Dagdag ng kongresista. Kung wala kayong tinatago, bakit takot na takot kayo manifestation? You can delete lines from the House Journal, but you cannot delete questions from the minds of the Filipino people. 18 Marines came forward and said the witness suitcase filed with money being delivered. Hindi ito chismis sa kanto. Hindi ito fake news blog. Pero anong sagot ng ilang mambabatas na nadawit? Silence, denial without substance. Yan daw ang sabi ni Pulong. Ngayon, mga kababayan, hindi ito fake news. Hindi ito chismis. Yan ang sabi ni Pulong. Pero Pulong, bakit nung in-interview kay Jessica Soho, iba-iba ang litanya nila? Kung hindi fake news, ang 18 Marines, bakit binasura sa ombudsman yung file nila? Kung hindi fake news, at bakit iba-iba yung statement nila sa Jessica? Panoorin mo sa KMJS, Pulong. Hindi tao ang naghusga na fake news sila. Sila mismo ang nagpakita na fake news sila. Hindi, wala namang magchichismis kung walang magpapachismis. Walang manghuhusga kung hindi ka kahusga-husga. Ipakita natin mga kababayan kung gaano katotoo na bakit palpak ang mga sinasabi ng mga 18 Marines. Ito pakinggan ninyo. Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Pag dideliver lang po namin kay BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yun dinala niyo? 3 maleta, ma'am. Tandaan nyo yan Kung ito'y hindi chismis, kung ito'y hindi fake news, ang sabi niya, si Bernard, may hinatid sila ni Saldi ko 3 maleta. Tandaan ninyo 3 maleta. Ulitin ko. BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yun dinala niyo? 3 maleta, ma'am. 3 maleta. Tandaan ninyo, 3 maleta ang sabi. Sabi ni Pulong, hindi chismis, hindi fake news blog. 3 yung sinabi na hinatid nila sa Ilocos. Una pa nga lang saan sa Ilocos? Sa Paway, sa bahay daw mismo. Ang bahay nila BBM nasa Lawag, nasa Batak. Wala sa Paway. Doon pa nga lang fake news ni. 3 maleta. Pakinggan. 3 maleta, ma'am. A few moments later. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. 5 maleta. Kita nyo? Ngayon, Pulong, paano mo sabihin hindi fake news, hindi chismis? Sa interview ni Eden Santos ng Net25, 5 maleta deliver sa Ilocos.
Sa interview ng GMA ni Jessica Soho, 3 maleta na lang. So, nasaan yung 2? Naiwan sa helicopter? 5 ang dinliver sa Ilocos. Pagdating sa GMA, 3 na lang. So, ano yun? Iniwan yung 2 maleta sa helicopter? Ano yung sabi ni Polong? Hindi ito chismis. Hindi ito fake news blog. Yeah? Hindi ito chismis. Hindi ito fake news blog. Saludo ako sa inyo. Saludo ako sa inyo. Ito. Saan na ba yun? Saludo ako sa inyo. Tragis na yan. Paano ka maniniwala kung sila mismo ang nagpapatunay na mga fake news sila? 5, nung in-interview ni Eden Santos, 5 daw ang diniliver nila sa Ilocos, sa Paway, mismong bahay. So paano nagkaroon ng bahay sa Paway? Malacanang of the North yun. Ang bahay nila nasa Batak, sa Lawag. So ngayon mga kababayan, instead na 5, pagdating sa Jessica Soho, 3 na lang. So ano yung totoo doon? Isa lang naman ang taong nagsasabi. Yung sinabi doon sa press con, 5. Sinabi kay Jessica Soho, isang tao lang, 3 na lang. Ano yun? Biglang nag-iba? Hindi Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang sinasabi ko. Basta sisirain ko kayo sa palabas na pinamagatang Sara Duterte cutting his head. Wala akong pakialam kung masira kayo. Basta sisirain ko kayo. Akin na to. Never akong mag-resign. Akin na to forever. Diba? So, katulad nito, isang DDS. Sabi ni Juliana Page. Sabi niya, basahin ko. Kung si PRRD siguro ang presidente ngayon, hindi siguro tayo kakabahan sa mga OFW na nasa ibang bansa. Sa mga ganitong sitwasyon, no? Kasi alam natin na may safety measures ang mga ito dahil mahal na mahal niya ang OFW. Sa mga ganitong pangyayari, naghahanap na siya ng solusyon paano maging ligtas ang mga kababayan na nasa ibang bansa. Kung kaya't isa ito sa dahilan kung bakit halos lahat ng OFW mahal na mahal siya. At marami ang nalulungkot at napaiyak sa nangyari sa kanya. Lumaban ka lang, tay. Maraming naghihintay sa iyo pag uwi dito sa Pilipinas na naghahawak ng puting rosas at umiiyak. Patay na pala nung uuwi. Di ba? Kung si Digong lang daw ang presidente ngayon, hindi daw tayo mababahala sa mga OFW na apektado sa sigalot ng Middle East. Siguro, mga kababayan, si Digong, no, hahawak ng kulambo, sasaluin niya yung mga missile. Salo, mga missile, hawak ng kulambo, tapos igaganon niya, i-shoot mo, tayuan kitang gasoline station, i-shoot mo, mamaril ka ng kalaro. Sasaluin ni Digong ng kulambo ang lahat ng missile na dadapo sa Middle East galing sa Iran. Tapos i-shoot niyang gano'n, tapos tatayuan ng gasoline station, tapos barilin mo yung kalaban mo sa basketball. Diba? Mga DDS, kaya nyo pa ba? Kung si Digong giango-ango, ako hindi pa ako inaango-ango. Diba? Ay nako, kita nyo mga kababayan, sasabihin hindi fake news ang 18 Marines. Aba, kung hindi fake news, ba't pa iba-iba statement? Ay, Diyos ko talaga mga kababayan. Ewan ko sa mga DDS, Duterte is great, Duterte is great. Ayan, yun na. Alam nyo, wala naman kami magawa sa inyo mga DDS kasi mga bubunga naman talaga kayo. Asa na yung yung may napanood ako na vlogger-vloggeran yung babaeng mukhang lalaki. Si ano ba yung kalaban ni Jamagno? Anong pangalan nun mga kababayan? Baka napanood ninyo ito, isang babae na mukhang lalaki na nasa Middle East ngayon nakatira, na banat ng banat kay Jamagno, si Bugres ba yun? Anong pangalan nun? Si Bugres ba yun? Sabi niya kay BBM,
Gayabag-yabag ka lang, BBM. Sabi niya, puro ka announce dyan na wala pang namatay. Puro ka announce dyan na wala pang ganito, ganyan, ganon. Oh, bakit wala pang tulong? Wala man lang number na binigay mo sa amin para makapagtawag. Bakit kay BBM kayo hihingi ng tulong, di ba? Di ba ang sinuportahan niyo si Sara? Doon kay Sara manghingi ng number. Na nagyaw-yaw siya, sabi niya. Ang tagal-tagal, sana nagbigay ka na ng number para contact namin, ang dapat namin kontakin kung anytime na mag-evacuate kami, makapag-evacuate kami, wala kang ginagawa, bangag ka na presidente. Adik ka talaga, sabing ganon. Bakit kay BBM ka hihingi ng tulong? Di ba si Sara ang presidente mo? Di ba? Bakit ka manghingi ng tulong? Di ba adik ang presidente natin, di ba bangag? Yan nga sabi ko sa inyo mga DDS, na kapag mo natamaan ng missile dyan sa Middle East, wag na lang kayong huminga. Pag andyan na yung missile bumagsak, gano'n na lang kayo, Gano'n na lang kayo. Bakit? Wala naman kayong mahingian tulong kasi 'di ba, ang presidente natin bangag. Ang presidente natin adik. So ba't manghingi kayo ng tulong sa adik at bangag? Doon kay Sara manghingi ng tulong. Pag natamaan ka ng debris ng missile dyan, halimbawa, kasi ang missile, pag lumipad yan, mas malaki pa sa kotse. Buo yan Pag lipad niyan, gaganon yan. Siyempre, matatanggal yung mga balat nun. Pag bumagsak yan sa tinirhan mo, sabihin mo, Tatay Digong, help me. Doon ka kay Digong manghingi ng tulong, huwag kay BBM. Bakit? Pagkatapos nyong alipustahin si Marcos, pagkatapos nyong siraan si Marcos, manghingi kayo ng tulong, kakapal naman pagmumukha ninyo. Mamatay kayo dyan, maabo kayo. Doon kay Sara manghingi. Di ba si Sara ang pinapaniwalaan nilo presidente? Bakit kay Marcos kayo manghingi ng tulong? Ito si Bob Grace ba yun? Nako, dako lang na emong, dako kay kagnawong mo. Babae, bakla ba yun? Babae. Ang laki ng mukha niya, parang lalaki. Diyos ko naman, Bogres. Sa pangalan mo pa lang. Hindi na kayo magtaka. Puro kay batiko sa presidente. Alam nyo, may kakilala pa naman ako, yung kapitbahay namin sa Mindanao. Apaka-arte. Ayaw na nga daw niya umuwi ng Pilipinas pag kumain daw siya ng ginamos, nangangati. Sinabihan pa ni mama, karte-arte mo, bilat mo nga lang yung puhunan mo, kaya napunta ka dyan, tapos ngayon hindi ka nakakain ng ginamos. Diba? Maraming ganyan sa probinsya, sa Mindanao, maraming ganyan. Yung nakapag-asawa ka ng kano, tapos kung maka-abroad ka na, ang yayabang mo na, diba? Hindi na uuwi ng Pilipinas, hindi nakakain ng tuyo, hindi nakakain ng ginamos. Diba? Apaka-arte. Akala mo naman hindi bilat ang ginamit para mapadpad dyan Kung wala kang bilat, dadalhin ka ba dyan? Nakita nyo yung babae sa Siargao? Na nagpapatong na ng red horse sa ulo, sasakay na ng skateboard para mapansin lang ng apam at madala sa snow. Diba? Kita nyo, yung babae sa Siargao, sumakay ng skateboard, pinatungan na ng red horse yung ulo para mapansin lang ng apam, para mabitbit sa snow. Tapos pagkahiman-himan, ayaw na umuwi ng Pilipinas kaya nangangati daw makakain ng ginamos. Luso, akala nyo naman hindi kayo kumain ng binlod noon. Mais nga lang kinain nyo dati. Nagnakaw ka pa nga ng mani sa taniman ng mani, may makain ka lang. Tapos ngayon nakapunta ka dyan sa lugar na yan. Tapos ipagyabang mo pa yung jowa-jowa mong matanda na. Kung wala kang bilat, madala ka ba dyan? Lusi. Dapat nga, maging maano kayo magdasal kayo sa Panginoon na kung hindi dahil sa bilat ninyo, hindi kayo madadala dyan, tapos pagyabang nyo pa. Diyos ko. Tapos babanatan ninyo ang presidente. Kung lahat palang DDS magaling at ayaw kay Marcos, di kayo na lang magpresidente. Tingnan natin kung ano mangyari sa ating bansa. Diba? Ano daw? Kent, ba't wala ata si Iyutman sa mga ninakaw niya? Pakisagot po. Ma'am, antayin mo lang po. Antayin mo kay Trillanes. Darating din yan. Sa ngayon kasi, ayaw ko magsalita Baka hulihin na sa Marso si Bongo at si Bato. Ay, nadulas na naman ako Nabisi kasi si Trillanes kasi. Nako, eto na tayo mga kababayan. Kita nyo, hindi daw fake news. Hindi, fake news. Ang itin marin, sabi ni Pulong. Diyos ko, mga kababayan.
Hindi fake news. Diyos ko mga kababayan, hindi fake news pero mali-mali statement. Alam niyo sa totoo lang mga DDS, alam niyo ba, nakakapagod kayo mag-reaction sa inyo. Kasi yung mga vlogger na pinapanood ninyo na DDS, kung ano yung content nung isa, binabali nung isa. Kung ano naman yung content sa kabila, pareho din dun sa kabila. Tapos yung isang DDS, alam niyo ito ito ang pagkakamali sa mga DDS. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Pwede ba magkaroon kayo ng pagkakaisa? Alam niyo mga DDS, kaya hindi kayo dinapuan ng swerte, lahat kayo minamalas. Kasi hindi kayo magkakasundo. Hindi kayo magkakasundo. Yung isang vlogger naglabas ng fake news, binara nung isang vlogger. Tapos yung isang vlogger sa kabila naglabas ng fake news, sinakyan nung isang vlogger. Tapos pag hindi na sila magkasundo, yung mga baho nila nilalabas. O tignan ninyo. Tapos kapag ang isang fake news na aresto or nahuli, nilalaglag yung isang vlogger. Magkasundo naman kayo, oy. Magkasundo naman kayo. Hindi kayo nagkakasundo. Kung ano-anong chismis nilalabas yung mali-mali. Tapos pag nabisto kayo, naglaglagan kayo. Si Jason si Eric Silis yan, sabi ni Bingot, Argota. Diba? Wala kayong pagkakaisa. Kanya-kanya kayong siraan, kanya-kanyang fake news. Kapag nabisto, naglalaglagan. Diba? Ma'am Brenda Barton, hello po. Diba? So, yun lang. Mga kababayan.